Malayo ang tingin. Katanga pildi mo. Mirisin ninyo mga ngil at batasan nga wa ninyo nakuha ang inyong gusto. Pika! No. Effective ang campaign manager ng PDP laban ng oposisyon. Aha. Alam mo kung sino? Sino po? Walang iba kundi ang Pangulo natin, si Pangulong Marcos. Siya na campaign manager natin. Oo, kasi dahil sa mga ginagawa niya, tumataas ang rating ng oposisyon. As usual, I guess the... Boss ka na doon? Yan, boss, oh. Bakit dyan yung ink? Dapat dito lang man yung ink isa. Anong presinto ka ba pumunta? Basta marami man yung nakakulong, boss. Binigyan pa nga ako ng t-shirt, oh. Maling presinto yun daw! Unod, bokog, unod. Anak ka ng... Unod, bokog. Langya sa akin sa WAD Committee. Bye! Ubadero! Bye! Abante! Bye! Paduano! Bye! At saka mga kampon ni Joe Masison na nangarap magsenador si Castro. Janelle! Ayaw ba? Alright, welcome back to my channel mga guys. How is your life over there? Sa lahat ng mga kababayan natin dyan, magandang araw sa inyong lahat. And today, tungayan po natin itong video ni Ping Lacson. Kanyang pag-amin na talagang nilampaso ang alyansa dyan sa Mindanao. The data shows talaga. At Duterte talaga ang pasok. Alright, tunghayan natin mga guys. Ito si Ping Lacson. Let's go, Ping. Talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao. Starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang nilampaso talaga kami. Nilampaso talaga. At makita mo sa linyada, pag tinignan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Bisa nasisingin si Manny Pacquiao, bisa nasisingin si Rocky, kung mabibilang marami si Camille Villar. Nasisingin niya doon. Pero talagang pag tinignan mo, very evident, ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi lang Duterte, pero lima doon ang talaga na lahat nila actually, yung na-focus plus 2, minsan pumapasok ang IP, tapos si Camille. Gano'n na natin lakad. So, napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, gano'n ang distribution ng boto. So, masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Let's go, Lacson. Totoo po yan talaga. No? Sinasabi nila na talunan daw itong Duterte kasi 3 lang pumasok. Anong 3? 5? Baka nakalimutan nyo si Camille at saka ito si Amy Marcos. Diba? Endorse ito ni BP Sara. Even though hindi ko po binoto si Amy Marcos, si Camille binoto ko. Pero, ayan, kalyado yan ni BP Sara. At ito kalyansa, oy, mga bangag, o mga insimada na vlogger. Ilan lang ba pumasok sa iyo? Napahiya pa nga kayo dyan sa sa mga dilawan. Yung si Bam Aquino mga guys, at saka itong si Pangilinan, di ba? Ito, tama nga yung political analyst mga guys. Sinasabi talaga nila. Ito yung mga supporters ng mga dilawan. Kasi itong si Vice President Lene dati, naka-score yun ng 15 billion. So yun po ang pundo ng mga dilawan. At umangat po sila dahil hindi po sila masyadong umaatake ngayon sa mga Duterte. At plus pa yung mga dayaan. Alam natin na mayroon nangyaring dayaan dyan. At least, masaya din tayo sa naging outcome ng election. No? Sabi nila, hindi raw maganda. Naku, tingnan niyo po. Mukhang napaatras pa nga itong Pangulong Bangag natin dyan sa impeachment. Kasi parang lame duck. Lame duck talaga siya. Kasi, kung magtuloy-tuloy itong mga kababayan, isipin nyo, maging presidente na si BP Sara. Kasi wala na silang maibang maisira dito sa mga Duterte. Imposible nilang dalhin si BP Sara sa The Hague. Wala namang kaso si BP Sara din sa war on drugs. So, pag ma-fail nila itong impeachment,
Diyan delikado. Kasi tuloy-tuloy na po ito mga guys. Maging presidente, tapos ahabulin itong si Marcos. Simple lang sasabihin ng ni VP Sara, this is not personal. No? Pananagutan nila yung mga lumabag sa batas. And that's Marcos, Torre, itong mga entourage ni Bangard. Di ba? Kaya itong mga natalo ngayon, patikim lang po ito. Patikim lang po ito sa inyo. Na, kung hindi pa kayo naniniwala sa Duterte Magic, ito, panoorin nyo itong video na to. Middle of relentless black propaganda in the face of political persecution and even while detained thousands of miles away, Rodrigo Roa Duterte stood powerless to campaign for himself. But in Davao, the people already knew the truth. Without the need for speeches, without the need for a grand campaign, Rodrigo Duterte won decisively against his opponent. Alongside him, his son reclaimed both the vice mayor and congressman's seat, and the next generation, his grandson, joined the ranks as congressman too. This is Davao's message to the world. The man they label as a criminal, the leader they brand as ruthless, is nothing but a victim of international and political propaganda. Because for the people who have witnessed real leadership, no headline, so no accusation and no distance can ever erase what they have seen and felt in their lives. Davao once again showed the nation and the world that when leaders serve with credibility and heart, their people stand by them, always. Unshaken, unbroken, undeniably Davao. Why do 80% of Filipinos know Rodrigo Duterte's name? Here's why. Rodrigo Duterte was the 16th president of the Philippines from 2016 to 2022. First up, the massive Build, Build, Build program. Think Metro Manila Subway and Clark International Airport expansion. Over 75 projects boosting infrastructure. Economic growth, average 6.6% GDP growth, reduced poverty from 23.3% to 16.7% in just 3 years. Thanks to foreign investments and tax reforms like the train law. He also declared martial law in Mindanao, liberated Marawi City, and created the Bangsamoro Autonomous Region. And don't forget social services, Universal Health Care Act, free tuition, and expanded 4PS. Foreign policy, pivoted to China while keeping ties with the US, assertive on the South China Sea. He even closed and rehabilitated Boracay and cracked down on illegal mining. Pinakidnap nyo pa yan para hindi manalo. Pero anong nangyari? Landslide victory at si PRRD pa rin ang nanalong mayor ng Davao. Patunay lang yan na kahit anong gawin nyo sa mga Duterte, malakas pa rin sila. Kahit saang planeta nyo dalhin, hindi kayo mananalo dyan. Dahil yan ang totoong pinagkakatiwalaan ng mga tao. Akala nyo siguro dahil sa ginawa nyo hihina ang mga Duterte, tama? Dyan kayo nagkakamali. Kahit wala siya dito sa bansa, nasa puso at isip naman siya ng mga tao. At yan ang hindi nyo maiaalis. Dahil ang isang Duterte ay nakatira sa bawat taong naniniwala sa kanya. Alam naming lahat na ang halalan ngayon ay para sa Presidential 2028. Napagtanto nyo na ba? Nakakakuryente talaga ang mga Duterte. Ganon din yan kay VP. Sa tingin nyo, lilipat ang mga supporters niya kahit maalis nyo pa yan? Hindi po. Hahanap kami ng isang taong kakalaban sa inyo. Correct. Hahanap tayo ng iba para ikakalaban sa kanila mga guys. That's what we call now. We don't die, we multiply. Okay, let's go mga guys. Alright, tunghayan muna natin itong balita. Diyan po galing kay Ma'am Hanilet. Naniniwala ba kayo na makakauwi na si Tatay Digong? Alright, pakinggan natin si Ma'am Hanilet. Uli to siya. Wala na yung makapugong, isang kinsang mga bangaga. Yes! Why mga bangaga, mga pugong? Makauli na dyan, ma'am. Ma'am, makauli na dyan, ma'am. Miss na po kayo ng taong bayan, Tatay Diggs. At tingnan nyo rin po itong kapatid din Tatay Diggs mga guys. Maiksi lang po ito. Tingnan nyo. Yung nung nagkikantuhan na kami, sabi na, may pera ka, bilihan mo ako, Coke. Ayaw, di ba?